Mapagpalang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos at lalo tigit sa buong Pilipinas. Kumusta na po ang ating buhay mga Kristiyano at tinaguriang Kristiyanong bansa? Ang sabi po ng banal na kasulatan, mismo si Jesus nagsabi nito nung siya pa'y nabubuhay pa sa mundo. Ang sabi niya, maging ilaw kayo at asin sa mundo o ng sanlibutan. Alam niyo ho ba ang ibig sabihin na magiging ilaw at asin? Ang tungkulin ng asin ay paalatin lahat ng mga pagkain, magkaroon ng lasa, at minsan ginagawa itong pang preservative ika nga, para tumagal ang mga karne o anumang mga bagay na nabubulok, nilalagyan ng asin. Yan. Ang ilaw naman po, ang trabaho naman po ng ilaw ay kung saan pagdating sa madilim na mga bagay o gabi, yan, ang trabaho niya ay bibigyan ng liwanag ang lahat na abot sa kanyang makakaya depende sa ilaw na gamit ng bawat isa. At sa tao po, ano ba ibig sabihin na magiging ilaw at asin? Alam niyo po ba, maging pastor ka man, evangelista, guro, apostol, propeta, o ano mang religion mo, ano man ang iyong lahi, kultura at wika, ang ibig sabihin po ng ilaw ay walang iba. Tayo magiging daluyan ng pagpapala o tayo po ang kasangkapanin ng Diyos na gagawa ng kabutihan sa kapwa-tao. Kahit hindi natin sila ka-religion, kahit hindi natin sila mga ka-churchmate, ang mahalaga po, magawan po natin sila ng kabutihan. Magiging ehemplo po tayo. Lalo na tayo, mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Tayo ang kinakasangkapan ng Lord para mag-set example sa lahat. Sa anong bagay? Mag-set example sa paggawa na mabuti, pagsasabi na mabuti, at laging tapat sa lahat ng panahon at pagkakataon. Yan po ang magiging ilaw ka, magiging asin ka. Kailangan po tumulong tayo sa mga nangangailangan. At kung wala man tayo maitulong na bagay, o ano man na dapat natin may ito, pinakamahalaga po, alam niyo po, yung makinig ka nga lang nakatulong ka na kung may problema siya habang kinikwento sa iyo. O either na pinaka-importante na tulong, yung ipag-pray mo sila. Kaibigan, ito po ang hinahanap ng Diyos sa mga tao, ang paggawa na mabuti. Hindi tayo gumagawa na mabuti para maligtas. Kapag ikay nananampalataya, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, nagsisi ka sa iyong kasalanan, nagpatawad ka sa nagkasala, ligtas ka na kahit magkaiba tayo na religion. Yan ang tandaan mo, walang reliyon makapagligtas sa iyo. Ang makapagligtas sa iyo, yung pananampalataya mo. Dahil yan, kaligtasan na sinasabi, yan langit na sinasabi ay para sa lahat ng tao. Hindi lang sa Israel, hindi lang sa mga isang religion. Walang reliyon na pako sa krus. Si Jesus Christ lang po ang napako sa krus. Wala rin pong nabuhay muli na reliyon. Si Jesus Christ lang po. At alam niyo ba, ginawa na ni Jesus lahat yun para siya ang nag-set example sa mundo, sa buong mundo. Gumawa siya ng mabuti, ang iginanti kasamaan. Kaya tayong lahat, kapwa Pilipino, kapwa tao, magmahalan tayo, magtulungan tayo sa anumang kaparaanan, kapanahonan. Ito po ang tunay na tinatawag na maging ilaw at asin ka sa mundo. Kaya God bless po. Nawa sa munting aral na ito, magkaroon tayo ng kaliwanagan. Dalawa lang po ang ginagawa natin sa mundo masama at mabuti. Kung ikay masama, magsisi ka na, magbago ka na, kasi ang kamatayan walang nakakaalam.
Kung ikaw naman ay patuloy na gumagawa na mabuti, praise God. Kinakasangkapan ka ng Diyos sa paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Pag ikay gumagawa ng masama, natutuwa si Satan sa iyo. Ang kaaway, siya ang gumagamit sa iyong buhay. Alin sa dalawa ang magpagamit tayo? Sa Diyos o sa demonyo? Ikaw ang mamimili. Ang langit para sa kanyang mga anak. God bless po. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos, pag-ibig, kalakasan, kagalingan sa mga karamdaman, pagtugon sa mga problema, sa iyong mga panalangin, at lalo tigit, tayo ay gabayan sa ating paglalakbay sa mundo habang tinatapos natin ang misyon sa planetang ito. God bless po.